Yung difference niya, pag S-Bahn naman yung sinakyan mo, meron siyang 10 stops pagpapuntang Quezon Brunen. So, 10 stations yung hihintuan ng train. So, mga approximately naman, 26 to 30 minutes yung travel time mo. Kaya lang, syempre, kahit gustuhin pa man natin ng mas mabilis na travel time, depende pa din kung anong train available ang meron sa oras ng alis mo. Maliban na lang kung nakasunod ka talaga sa trip planner nila. Meron kasing application online na pwede mong i-download. Yung ginagamit kong online app para sa bus and trains dito ay VBB. Kaya pag may mga lakad ako, appointments, kailangan puntahan, dito ko na chine-check sa app na to kung anong oras aalis, kung anong transportation, bus, trains, or trams. Hassle-free siya, hindi ka nagmamadali kasi alam mo naman kung anong oras aalis. Syempre din sa mga public transportations, makakasalamuha ka ng iba't ibang klase ng tao at marites na din. At nakarating na tayo sa station ng Quezon Brunen. At napakadaming tao sa araw na ito. Busy-busy nilang tingnan, napakabilis maglakad, nakakainggit. Yes, nakakainggit. Kasi hindi pa ako nakaka-fully recover. Matagal na din pero alam kong malapit-lapit na. Malapit nang makatakbo at makasabay sa katoksikan ng trabaho. My God, malapit na akong pumasok sa work. Kaya sabi ko pa nga nung nasa hospital ako, sobrang napakahirap maging pasyente. Wala kang laban sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa patagisan ng lakas. Talagang wala kang lakas. At lalong-lalo na para sa mga OFW, ang hirap magkasakit sa ibang bansa. Kaya mag-iingat tayong lahat, ang hirap magkasakit. So ayun, ito na nga. Dito pa din tayo sa Quezon Brunen. Nangangalahati na din naman na tayo para sa ating pupuntahan. At yun, dahil dyan, hindi umaandar yung escalator, wala tayong choice kundi maghagdan. So, kailangan nating bumaba dito kasi nasa baba naman yung train station. Ito na yung pangatlo at last na sasakyan natin papuntang clinic. Medyo malayo-layo nga yung clinic na yun. Kaya struggle ako sa paglalakad. Meron namang ibang way para makarating doon ng isa lang yung sasakyan at hindi ka na maraming lalakarin. Pwede din namang mag-taxi na lang, Uber o di kaya Grab. Kaya lang, syempre, poor lang tayo at saka practical lang din. Ang mahal kaya ng pamasahe doon. Doble-doble, 10 times or 20 times pa. Baka abutin ako ng 150 to 200 euro. Agoy, ang bigat sa bulsa. Samantalang pag nag-public transportation ka lang nasa 12 euro and 30 cents lang. Balikan pa at magagamit mo pa sa buong araw.